Nandito tayo ngayon sa garden. Maganda pa din yung weather. Lubos-lubusin na natin. Yung mga strawberry ko, kailangan ko siyang linisan. Dahil, before, ang strawberry kasi yung pinakauna nating ma-harvest dito sa garden. And, since last year, ito siya, hindi na kailangan siyang itanim palagi. So, hindi siya mamamatay kapag winter. Pero, kailangan natin siyang linisin dahil maraming Mama, tibak epi? yeah, dahil Tibak wood? yeah, dahil maraming mga patay na mga dahon. Now, tatanggalin natin yung mga patay na dahon and magtatanim tayo ng bago dahil Ethan, you want more Erdbeere? Yeah. We will plant today. You want to help Mama? Here. So feel a lot of strawberry. Siya lang din naman yung kumakain ng strawberry dito sa garden. Ni Mama will clean it first. Here first. Where's this? Ayan, maraming mga patay na dahon. Ikay out. And you need to clean and remove the dead grass. Ish! The dead leaves. Dead grass, Ginoo ko Lord. Dead grass. Dead leaves. Baba. Here! Oh my, there are dead leaves. Is it food? Is there? Oh, meine Gute. It's here. We need to clean it and remove the other leaves. Oh, That's country epic then. yeah. So, ayan. Itong mga ganito. That's demon. Ito yung Erdbeere or strawberry na itatanim natin. Yeah, cat epi. Yeah. We will plant new. Kapag talaga nakapagtanim ka, once nakapagtanim ka ng strawberry, may agdadami ito sila. Oh, don't cut it. So, like this one. Ayan. Tingnan nyo naman, oh. Yan, madaming baby yan siya. This one and this one. Tanggalin natin yan siya. Ito, tanggalin din natin. Ito, usually, iisa, dalawa yung iiwan natin dito. Dahil, kapag madami, hindi dadami yung mga bunga. Kapag madami sila. So, kailangan natin siyang i-transfer. Wag mo, don't cut it, anak. Mama need this. That is so cool. Tanggalin natin yung mga old na dahon. Ayan, oh, meron na nga natanggal dito. 9. You want your augen to kaput? Then. Kaya din pala lilinisan natin siya muna bago tayo mag-start dahil kapag hindi natin malinisan or bago natin kukunin yung mga baby strawberries na itatanim natin, pag hindi natin malilinisan, hindi natin makita yung mga baby strawberries. Tulad nito, meron malaki tapos ito pwede natin itong tanggalin. Ito naman, ang dami niyan, ayan oh. Tatanggalin natin yan. Baby epi. This is baby. Ito, dalawa. Ayan, tatanggalin natin. Epi. Ninok nish. Epi bakwasa. Ja, die komt er igen und dann das macht der Erdbeeren besser. Die. Ito yung tinatawag na runners. Maraming mga ganito ang mga strawberry, lalo na kapag hindi na sila namumunga, nagpo-produce na lang sila ng mga maraming runners na pwedeng itanim.
Ang dami ko palang tinanggal ngayon, sa or dalawa lang ang maiwan sa kanya. Dahil kapag madami naman, hindi na nakakahinga yung strawberry and hindi siya makakapagbunga ng madami. Kailangan natin ng madaming bunga and kailangan natin ng healthy na strawberry para madami siyang bunga. Tapos ano din natin yung soil. Pero itong soil dito, dagdagan natin ito. May runners pa nga dito sa gilid. Oh. Itong soil naman, dadagdagan ko ito and lalagyan din natin ng mga organic na fertilizer. Importante din na may fertilizer, lalo na at itong lupa dito, mag 2 years na. Ang saya pa naman kapag ang strawberry, napakadami ang bunga. You want to help Mama? And then 9. Schade. ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Weil ich kann das. Mama, ich kann da. Nilinis ko pala itong maliit na garden bed and dito natin itatanim yung extra natin na mga strawberry. Tingnan nyo naman yung ibang strawberry natin dito. Oh. Kailangan ko itong dagdagan ng lupa. Tanggalin natin yung mga dahon dahil soon meron naman ding iilan na mga dahon na tutubo dito. So hindi na nila kailangan yung old na dahon. Mamamatay lang din naman yan. So, yan. Ang dami kong natanggal ng mga strawberry. Ito talaga yung problema ko after ko maglinis ng strawberry patch ng aking mga strawberry. Dahil sobrang dami nang need kong itanim. Yung iba nga itinatapon ko lang sa sobrang dami. Dahil hindi ko naman maitanim lahat. Kung every year ako magtatanim ng mga bagong tubo na strawberry, talagang itong aking garden is mapupuno ng strawberry, guys. Itong mga ganito. Ang dami. Dami talaga. Tangan din ako kasi nito. Yung mga maliliit, hindi na natin ano yung mga maliliit. Mga ganito. Yung mga magaganda yung tubo, yan yung transfer natin. Yan, sobrang dami. Sobra na to sa kailangan natin. Hindi ko alam kung ano yung variety ng ganitong strawberry, pero sobrang lalaki ng mga bunga nito at grabe, sobrang tamis ng mga ano niya, mga bunga niya. Kahit green pa, nakakatuwa dahil kahit green pa siya, naku, pwede nang kainin. Kinakain na ni Ethan. Nakakatuwa itong ganito. Yan. And guys, sobrang dami nating strawberry na itatanim. So, ready na yung ating taniman. I think more than pa ito sa kailangan natin na itanim ngayon. More than enough. Ang ating palang mga bulaklak. Ayan. Naghihintay pa na itanim. So, itatanim ko ito ngayon. Hindi ko alam ano yung pots na gagamitin ko. Ito bang maliit? Or yung malaki na binili ko kahapon. Kahapon kasi bumili ako ng malaking paso. Ito siya. Malaking paso. So, I can put... Ay! Oh my God! Meron pala akong rosas dito. Kailangan ko itong itanim, ha? Ang dami kong kailangan gawin.
tingnan nyo, mas malaki siya. Kaysa dito. Yung magtanim ng magandang plant sa malaking pot. Tapos ilagay ko siya dito. Maganda kasi na-realize ko, kapag itanim ko siya sa ganitong mga paso, pwede ko siyang matransfer. Kaysa itanim ko siya sa lupa, hindi ko siya matransfer. And last year, ang dami kong itinanim sa lupa and nag-ano siya, para siyang, hindi ko na alam, hindi na maganda yung itsura dahil tinanim ko ng napakadami. So, kaya, yung iba, ta-transfer ko naman sa malaking paso. So guys, tingnan nyo naman yung aking kamay. Pasok na ako ngayon sa loob, pero pakita ko pala sa inyo kung ano yung naitanim natin. So, ito siya. Inisa ko yung red at saka yung, ito kasi is red siya. Red or pink? I think pink or red. Basta. And ito siya is white. And the same din sa ganito. Ito kasi is wala na akong pot na ganito eh. And meron ako nakita na isang ganito. So, dyan ko na lang nilagay. Hindi ko kasi alam kung saan ko siya ilalagay. Basta I know na hindi ko siya, ayaw ko na siya na nandito. And I also don't decide na doon ko siya ilagay. Dahil may tatanim ako doon na ilan ding mga bulaklak. Kapag kasi sobrang madami is hindi na maganda. Kaya nilagay ko lang muna siya sa pot para kapag I decided na itanim na natin is kunin na lang natin dito sa pot. Hindi nakakaalam, meron kaming maliit na aso. Minsan nyo lang ito nakikita sa mga video. Sobrang haba na ng buhok niya, kaya gugupitan natin siya. Ako lang talaga yung nag-grooming nito sa kanya dahil kailangan itong i-grooming every 3 months and mahal din kasi yung magpag-grooming. Anak! 9! Mahal din kasi ang magpag-grooming dito sa Germany. Tapos every 3 months pa. So ako lang yung nagka-cut ng kanyang buhok. Mabait naman ito siya. Nai-stress lang ito siya minsan kapag nagpapagupit. Pero ibang-iba ang itsura nito kapag nagugupitan na. Will cut your hair? Yeah. Yes. Nakso, mama. Guck mal, deine Haare ist so viel. Die Haare ist so viel. Ich muss so viel. Ethan, Mama muss auch deine Haare schneiden. Auch ich. Auch du. Auch ich auf sie schnell. Guck, Mama. Guys, tingnan nyo. Medyo maganda na siya, pero hindi pa tayo tapos. Dito pa tayo sa taas. Buti na lang, sobrang bait talaga nito si Siri. Idinahan-dahan ko lang din dahil nai-stress. Aram ko kasi na nai-stress ito siya. Minsan nanginginig pa ito siya. Ngayon nga, hindi siya nanginginig. Gusto na din siguro niya na i-cut yung kanyang hair dahil sobrang haba. Bait nito. Tingnan nyo naman, ano lang yan siya. Papikit-pikit lang yan siya. Fine! Bait talaga nitong aso na ito. Pero tingnan nyo naman, puno na ng buhok yung aking damit. Tingnan nyo guys. Para ng ibang aso yan siya. Ganyan yan siya, basta magupitan na iba yung itsura. Kesa sobrang haba ng kanyang buhok, hindi na siya makakakita. Medyo na-stress yan siya. Hala, nagsimula ako mga 11:30 na tapos ako 2:00. Siri, alis